Okay, alright. Another update na naman tayo dito. Pagdating sa Kimpaw guys, tara naman tayo sa Kimpaw ganap. Today, ayon sa ating mga legit na sources guys, is nagkaroon na daw ng mga good sharing na daw ang Kimpaw. Kumbaga guys, is yung good sharing na tinatawag nila is yun po yung malasakit nila sa isa't isa. Ayon dito sa ating nasadyak na balita guys, ay si Paolo Avellino po ay may patikim kay Kim Chiu. Yun po ay nabisto or yun po ay nakita ng ating mga fans at alam po natin na yung mga fans natin dito ay palaging sumusubaybay sa kanila. Ito po yung ating guys, ito po yung ating mga nakita sa kanila. Yung bang gawain ng mag-asawa ay talagang lumilevel up na po sa Kimpaw. Yung bang hindi mo na sukat akalain na hanggang sa term lang ng mga syota-syota o yung mga boyfriend-girlfriend lang. Hindi na po ganun kasi yung status nila guys. Ang status kasi po nila is yung kitang-kita naman natin na talagang they are very grateful for today guys dahil di sukat natin akalain na ganito ka-level up ang Kimpaw sa ngayon. Yung bang expression ng kanilang action guys is patuloy po sila na yung bang very high po yung kanilang style sa kanilang performance. At hindi lang po yan guys, is yung kanilang mga movement at kailawan ay talagang lumilevel up na po. Ayon dito sa ating mga legit na sources guys ito yung palagi natin tatandaan dito dahil yung mga legit po natin ay nakakausap po nilang Kimpaw. Ayon dito sa kanila is gusto na daw ni Paolo Avellino na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Pero yun po yung maabangan natin dito kung ano po yung masasabi ni Kim Chiu dito dahil nasa tamang edad naman na sila at hindi naman natin pwedeng ipagbawal kung ano yung kanilang gusto. Dahil po, kapag yan po ay gusto ni Paolo Avellino na magkaroon ng sariling pamilya, okay. Ibigay po natin sa kanila yan. Kasi nga po, buhay niya yan. At alam naman natin na kung kay Kim Chiu naman siya pupunta, siyempre, lahat ng mga tao niyan is makikilala siya. Yan po yung tinatawag natin ng destiny. Destiny for everything. Na yan po yung pinaghirapan nilang dalawa. Kaya nga po maraming mga netizen dito ang sobrang happy nung narinig nila sa ating vlog na ready na si Kimpaw sa lahat ng bagay. Kaya of course naman, kahit na siguro po ako kung sakaling gustuin po natin na magkaroon ng mga happy moment ba, ay ibibigay po natin sa kanila yan dahil nga po hindi naman mahirap na ipaubayan natin mga ganyan lagay, di ba? Masarap sa pakiramdam na yung pakiramdam natin is ibibigay na lang natin sa kanila dahil yan po ay nakakatulong din sa kanilang progreso. At ito guys ito yung palagi natin tatandaan dito na ang progreso nila guys is nakikita sa kanilang sariling interes at sa sariling kapakanan. Yung banggalawan kasi nila is wala itong pag-alinlangan or di kaya wala itong kaplastikan. Yan po yung palagi natin tatandaan nito na halos lahat po ay dinibigay nila sa atin para sa ganun mapasaya lang kanilang fans. Kaya ito guys, yung good news natin dito guys is ready na si Paolo Avellino, which is nasa tamang edad naman na sila. Kaya nga po maraming mga netizen or maraming mga senior citizen po nag-aabang sa kanila kung kailan po yung kanilang mga susunod na hakbang. At hopefully po ay makikita natin yung kanilang mga bagong movie para sa ganun makilala natin kung ano talaga yung sinasabi nila at kung ano talaga yung talagang punot dulo ng kanilang kasiyahan. Kaya ito po guys dito tayo panoorin po natin yung reaction video ni Chika Marites nito dahil ito po ay bagong-bago sa kanya. Kaya ito po ang video ni Chika Marites. Hello, dito na naman ako sa inyo at nagbabalita patungkol sa Kimpaw guys. Ito guys may bago tayong good news sa ngayon. Alam nyo ba na si Paolo Avellino guys is
ready na siya. Ready na siya para kay Kim Chiu. Yun po yung mga balibalita sa ngayon guys na maraming nag-aabang sa kanya patungkol sa kanyang eksena na kung saan po ay ayaw niya nang may umaligid kay Kim Chiu. Kaya nga sobrang higpit na ni Paolo kay Kim Chiu sa ngayon kasi parang bantay sarado for short ba. Binabantayan niya na dahil nga po ayaw niyang matulad sa mga kapwa niyang artista na nawala lang yung kanyang effort sa mga kadahilanan na hindi nagtagumpay yung kanyang yung mga ex niya ba. Kasi nasa tamang edad naman na sila guys. Kung mamamarapatin natin o kung bigyan tayo ng mga pagkakataon na makausap natin si Paolo Avellino patungkol dito, masarap naman sa pakiramdam. Sana nga makarating kay Paolo Avellino yung ating mga baril talk ba patungkol sa kanyang relasyon kay Kim Chiu dahil alam kong marami na din po naghihintay kung kailan pa yung red carpet nilang dalawa. Hindi naman natin pwedeng i-demand sa kanila na ito mag-red carpet na kayo kasi ito yung gusto ng fans. Hindi naman natin pwedeng sabihin yun sa kanila guys. Ang pwede lang naman po natin sabihin sa kanila guys is kung ano yung gusto nila ay yun po isusuportahan natin. Kasi nga po dito sa showbiz, wala naman permanente. Hindi naman to permanenteng trabaho, kundi isa lamang ito sa mga oportunidad sa kanila na kung saan po ay mabigyan sila ng mga project at hindi naman ito permanente. Hindi naman ito gobyerno para maging permanente ba. Kaya dapat mahalin mo yung trabaho mo pag nasa showbiz ka. Dahil pag minahal mo yung trabaho mo, mamahalin ka din ng trabaho mo. Kumbaga, vice versa lang sila. Ito guys, balik tayo dito. Ngayon guys, yung about sa naririnig natin na ready na daw si Paolo Avellino sa lahat, which is a very good news for us. Kasi kapag yan po ay ready na sinasabi, ay okay na po yun sa atin. Masaya tayo dyan. At yan po ay update, good news sa mga Kimpaw fans. Hopefully nga, ready na siya. Hopefully nga, tama yung mga naririnig natin. Dahil nga po, ako din, isang vlogger, isang Kimpaw vlogger, at saka isang fans ng Kimpaw, ay masayang-masaya ako pag naririnig ko na may kinahantungan yung kanilang ginagawa. Sobrang saya ko guys, pag nakakarinig ko ng mga positive, ng mga comment patungkol sa Kimpaw, na kung saan po ay wala naman silang ginagawa masama sa atin ba. Yung mga balita na eksena dyan na hindi naman natin kumbaga hindi naman natin yung masakit lang ba sa tenga ba, pero wag natin seryosohin parang gano'n. Kasi pag siniseryoso kasi natin yan, tayo po yung mabibiktima, tayo po yung maging baliw at tayo rin po yung kawawa. Kaya sa lahat ng mga pagsubok natin sa buhay guys is ang mga bashers, hayaan mo sila hanggang gusto nila. Pero importante is wag lang nilang gawing katawa-tawa yung Kimpaw. Wag lang nilang gawin na kung ano-ano yung pinagsasabi nila kasi lahat tayo pina-fight natin ng Kimpaw guys. Alam kong may takot sa Panginoon ang Kimpaw at alam kong sila din po ay maka-Diyos. At sila po ay nakakatulong sa atin. Sa mga senior citizen po dyan, alam kong ito po yung gusto ninyo yung may hahantungan ng dalawa, yung maging okay ang lahat, yung dadaan sila sa red carpet. Lahat tayo gusto natin yan. Sana nga mapaisip yung dalawa na hanggat marami pa nagkagusto sa kanila ay talagang ginagrab na nila yung mga opportunities, yung mga project ba. Kasi ang kasikatan naman guys ay hindi yan for the lifetime. Nalalaos din mga yan. Pero sa atin guys, is habang sikat ka, syempre, tanggap ka lang ng tanggap, that's okay. Alam natin yan, ganyan talagang showbiz. Habang meron, tanggap ka ng tanggap. Kasi hindi naman permanente nga yan, sinasabi ko. Marami dito guys sa mga kagaya nila na actor o actress na sikat noon, tapos walang naging savings. At nakikita mo sa mga ibang vlogger ba, na kita mo yung parang mas kawawa pa sila kaysa sa atin.
Yun yung pinakamasakit dito. Pag sa showbiz kasi, you need to appreciate and thanks for everything. Kaya nga po palagi kong sinasabi dito sa ating mga sa ating mga reaction video ba na bago natin umpisa ng lahat guys is gusto ko lang po pasalamat sa ating Panginoon dahil siya po yung gumagabay sa atin palagi. Ito guys ito yung pinakamasama dito guys. Yung pag nalaman naman nila na may ganun na may ganun na yung plano na yung Paolo Avellino naman ba. Kapag kasi yan yung marinig ba yung mga negatibo ba instead of maging positibo gagawin naman nilang negatibo. Yung mga bases dito ang gumagawa ng mga ingay. Believe it or not guys. Sila po yung gumagawa ng mga issues patungkol sa King Pao na kung saan nagkandara pa kung ano-ano mga issue. Sobrang sakit sa ulo. Paminsan-minsan nga. Alam mo, pag nagsuswipe ako ng phone ko, kitang-kita ko yung mga klaseng pambabasa sa kanila, kung ano yung mga pinagsasabi sa mga damit, kung yung kunting bagay lang ba. Talagang atat na kasi mag-reply yung mga ganun na times na yung sobrang atat nila. Pero hindi nila akalain na ikaw ay mabibigyan din ng mga chance na kahit sana mag-explain ba. Pero yung ginagawa kasi ng King Pao is parang nandun na tayo sa point na yung binabaliwala pero nasasaktan pa rin ng King Pao guys. Believe it. Alam mo, nararamdaman ko yung tinatawag nila na nandun pa rin yung aftershock. Kasi sila kasi kahit dinididma nila yung mga issues ba, kahit ano man yung kanilang mga pinagsasabi ba sa kanila. Kasi normal lang man yan sa artista ba, pero hindi naman siguro normal yung gumawa ka ng sarili mong issues para sa ganun is napagtagumpayan mo yung intention mo na sirain sila. It's not the point ba yung gawin mong kakatawanan yung lahat ng bagay? Hindi naman siguro tama yan. Kaya nga po ang sabi ko, tinitignan ko yung mga comment ba. Kita mo doon kung ano yung mga pinagsasabi nila din. Isipin mo to mga comment nila, sinasabi na si Kim Chiu daw ay mukhang kwan daw siya. Isipin mo to, sa mga suot-suot daw ni Kim Chiu, hindi daw nababagay sa kanya, sobrang payat daw. Saka si Paolo daw, maluwang yung pantalon. Saka yung alam mo yung tinatagtad ka ng bases kasi nga po, may intention mo ngayon. Parang hindi ko maiisip. Parang kahit pasok ko sa utak ko ba, kahit pagsiksikan kung ano talaga yung intention, hindi ko mahagulap guys. Hindi ko alam kung ayaw ba. Parang iisipin mo ba, kung nagbabasa ba, parang nakakakunik ka sa kanila, parang iisipin mo na, ano kaya kasalanan ng King Pao sa kanila to? Bakit ganito sila mag-bash? Diba? Bakit pati mga ganito? Yung gigibain ka ba ng isip mo ba nakakaisip sa kanila kung ano talaga yung hugot nila dito? Kaya sinasabi ko sa sarili ko guys na ano naman kaya yung kasalanan ng King Pao sa kanila? Bakit hindi man lang nila ma-appreciate yung mga effort ng mga artista na nagpe-perform ba? Ano kaya yung makukuha nila dyan kapag tuwing sila po yung babas? Diba? Isipin natin to guys. Hindi ko sinasabi na bawal mabahas. Ang sinasabi ko lang, bago naman kayo mag-comment guys, oo nga, opinion yun. Baka sabihin nyo kasi, na wag niyong pakialaman ang opinion kasi opinion yun. Nandun na tayo. Pero sana naman, isipin nyo kung ano naman yung pinagsasabi nyo dun sa comment section. Kasi, ang comment section naman guys is for public yan. Ang daming bata na nakakabasa. Ang daming taong nakakabasa. Gusto nyo ba na, halimbawa, mag-perform din kayo? Ibabas din kayo kahit ginawa nyo na lahat para lang sa mga fans niyo. Is that the way you approach person?
na ibas mo sa mga maling kwan mo? Is that the way? I'm asking if it's that the way for you. Kasi ako guys, hindi ako pabor sa ganun. Believe it or not, hindi ako pabor sa ganun na yung kukunin ko yung loob ng tao tapos ibabas ko. For what reason, di ba? Kaya nakakasakit guys. At hanggang dito na lang po ang ating reaction video. At sana naman po ma-spread ninyo ito guys para sa ganun maalarma naman yung mga naiinggit dyan. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Okay, rinig din naman po yung sinabi ni Chika Marites tungkol at reaction niya sa video at alam kong gusto niyo po kung ano po yung kanyang reaction. Sana naman po, paki-share and like naman po yung kanyang reaksyon at pati na rin po yung ating YouTube channel para sa ganun po ay matulungan niyo din po ako at lahat po tayo ay aangat. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.